Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Nicole and Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang Van. Isa sa napakarami ninyong estudyanteng tambalanista. Sumulat ako sa inyo kasi ang bigat-bigat ng dinadala ko at hindi ko po alam ang gagawin ko. Sana ay mabigyan ninyo ako ng payo. Simula na mag-aral po ako, I have always aimed to be the best. Palagi akong honor student at consistent na humahakot ng awards. Kaya naman, proud ang pamilya ko sa akin. Alam nila na pagdating sa eskwela, I always do my best at wala silang dapat alalahanin. I took up civil engineering at 4th year college na po ako ngayon. Gaya ng ibang 4th year students, pinakahihintay ko yung graduation. After many years of sleepless nights, struggles, and hardships, excited na akong umakyat sa stage at abutin ang aking diploma na ilang taon kong pinaghirapan. Kaso hindi po mangyayari yun. May binagsak kasi akong subject at dahil dito, hindi po ako gagraduate next month. Ang baba ng tingin ko sa sarili ko dahil dito. I am also beginning to doubt myself. Kaya ko pa kayang tapusin ang kursong sinimulan ko? Ang mas malaking problema ko, hindi ko po alam kung paano ko sasabihin sa pamilya ko na walang graduation na magaganap next month. Pinaghahandaan na kasi nila ang graduation ko at proud na proud sila kasi sa wakas, may engineer na daw po sa pamilya namin. Tambalan. Pakiramdam ko, niloloko ko ang pamilya ko. Pero sobrang proud kasi sila sa akin kaya ayokong ma-disappoint sila. Mahal na mahal ko sila kaya hindi ko kayang saktan ang damdamin nila. They have always thought that I am the perfect daughter. Kaya hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanila na mali sila. Paano ko po sasabihin na I failed. Salamat po sa payo ninyo. Ang inyong tambalanista, Van. Hello sa'yo, Van! Gets namin yung nararamdaman mo. Especially kung ikaw ay straight A student, ibig sabihin yung talagang sabi mo nga achiever ka. Tapos ang dami-dami ang dami-dami mo nang ginawang mga yung best mo para lamang marating yung kung ano man yung goal, 'di ba? Tapos isang araw biglang magkakaroon ng failure. So ngayon parang hirap na hirap kang tanggapin. Kaya gets namin yung yung nararamdaman mo kasi kailangan naming sabihin sa iyo, Van,
sorry to say this to you. Sorry na talaga, pero kailangan naming sabihin sa'yo na hindi ito ang last time na magfe-fail ka. Yun ang masaklap na katotohanan sa buhay po natin. Yung na-experience mong failure will not be the last. Hindi talaga yan yung huli. It will not stop. It will not stop there. Marami ka pang ma-experience na mga failure, and it's not just regarding academics. May mga ma-experience ka pang failure pagdating sa relationships. Meron ding magfe-fail yung ginawa mong pagpapakinis sa mukha. Akala mo e-effect pero hindi talaga. Yung ang laki ng ginastos mo. Correct, di ba? Tapos parang wala namang nabago. Sa true, di ba? May mga ganyan. Meron kang, hindi tayo sa nagiging negative, pero merong possibility na mag-fail ka sa trabaho, sa career, sa negosyong papasukan mo, di ba? Mag-fail ka sa, madaming failure. Maski nga sa bowling may malaki ang posibilidad na lahat ng tirahin mo, kanal, di ba? Kasi itong na-experience mong failure in school will not be the last time. Ito yung, alam mo, ang dali lang laging sabihin ng mga taong wala sa sitwasyon, di ba? Kaya ang dali lang para sabihin namin itong mga bagay na ito. Pero gets namin yung nararamdaman mo at valid yung nararamdaman mo. Pero gusto lang din naming sabihin sa'yo, in fairness to you, kung ang pag-uusapan natin dito ay mindset. In fairness to you, nauna ka sa failure. So in fairness to you, pagka sa susunod na mangyari yung failure na yan, in whatever form it will take, 'di ba? Kahit papaano may training ka na. Ibig sabihin, mas kakayanin mo na, mas alam mo na dapat yung galawan. So alam namin na hindi dapat na yun yung sabihin, dapat i-encourage ka namin, 'di ba? Pero gusto lang namin i-real talk ka. Laklak ka din ng realidad. Kailangan natin sa araw-araw na pamumuhay yun. Sa truth. Harapin ang katotohanan that this is life. Correct ka. Na may ganyan talagang klase mga failure. At during these moments, these situations that we fail, dito natin nakikilala kung sino talaga yung mga taong nagmamahal sa atin at susuporta sa atin come what may. So kung sinasabi mo na yung mga magulang mo, grabe yung pagtingin nila sa'yo, grabe yung pagmamahal nila sa'yo, sila ang unang-unang magiging soldier mo at magiging shield mo sa nararamdaman mo. Ibig sabihin, they should be able to comfort you. Yes. Ganun. Kasi ang kailangan mo dito ay ang suporta nila at hindi suporta ng marami ibang taong chichismising ka lang at sasabihin, asus! Hindi naman pala natapos. Diba? May mga ganyan Pero yung mga taong tunay na nagmamahal sa'yo, maiintindihan ka, yes, yayakapin ka, at sasabayan ka sa pag-iyak mo. Ganun. So, tinatanong mo sa amin, paano mo sasabihin sa magulang mo? Ikaw, nasa sa'yo, whatever form you like. Is it through a cheer dance? Is it through a pantomime? Pantomime! A cooking show. A cooking show, pwede rin. Interpretative dance. Correct. Or a dog show, 'di ba? Pero iba na pala ang dog show, 'di ba? Pero 'yun walang ibang way Walang ibang way but to say it, to pray, to pray that you have the confidence, that you have the strength na sabihin sa kanila ang katotohanan. Kasi wala talagang ibang paraan. Ang paraan lang talaga dito ay magdasal ka, nabigyan ka ng Diyos ng maraming lakas ng loob para sabihin sa kanila ang katotohanan. Para at least hindi na dadagdagan ng problema, kasi baka mamaya madagdagan pa ang problema. Paano? Nagpa-reserve na ng restaurant. Nag-invite na ng mga kaibigan, 'di ba? Nag-post na. Ang dami na nilang mga ginawa in preparation for the graduation, 'di ba? So mas dumadami. Sa halip na dapat mong ma-receive. Nasasabihin nila, anak, huwag kang mag-alala. 'Di ba? Walang nandito judgment kami. sa madaling salita. Kasi pamilya mo sila. Correct. That's one good thing about it. Pamilya mo sila at iintindihin kanila kahit anong mangyari because they love you. So they will understand you. Correct. Kung iba
yung iba i-judge ka nila, ang dami nilang sasabihin tungkol sa'yo. Lalong-lalo na yung mga taong inggitera. Diba? Yung mga naiinggit. Yan yung mga taong naiinggit. Sila yung mas masaya. Sila talagang maligalig kapag nga nakikita nila, yung kinaiinggitan nila, bumabagsak. Correct. Diba? Yun talaga yung, yung katotohanan dyan. So, dead mo muna sila kasi hindi mo sila kailangan sa buhay mo, hindi sila makakatulong sa'yo, hindi mo ikagaganda, at hindi mo rin ikagagraduate yung mga inggitera. Diba? Totoo. So, yung mga tao talaga, yung core group, yung circle na, yung pamilya mo na magbibigay sa'yo ng pagmamahal, sila yung dapat mong sabihan. Totoo yun. Uulitin namin yung pamilya mo will not judge you. Oo. So, punta ka na doon. Sabihin mo na yung katotohanan. Tama. Hindi Pero syempre, maganda part yung magsiset up tayo ng maganda. Okay. Ibig sabihin, may build-up na May band maayos. set up. May band set up. Kung kaya mo, kung afford. May stage set up. Kung favorite ng nanay at tatay mo, may imbitahan ka na banda na favorite nila, why not? Kahit hindi na yung actual na banda, yung show band ba? O, di ba? Yung mga show band na natutugtog ng mga paboritong kanta ng mga magulang mo, ganun. No? Okay, yes, kung wala kang ganung, kasi syempre estudyante ka pa lang, yung sisetapan mo ba na i-arrange mo o sasabihin mo during the time that, chill lang kayo, yung hindi mainit yung ulo ng nanay mo kasi singil lang sa kanya ng landlady, wag ganon. So kumbaga, yung sinasabi naming set up is, i-set up mo muna yung feelings, 'di ba? Magtatansya ka din, 'di ba? Establish mo parang ganun pa konti-konti, yan, 'di ba? Paano, alam mo makakaramdam yan yung kapag halimbawa hindi ka naman usual na nagluluto, bigla ka nagluto. Hindi ka naman usual na naghuhugas ng pinggan, bigla nga every time na kumakain, hugas ka ng hugas, 'di ba? Yung biglang bait-bait mong anak. Correct, 'di ba? Yung mga ganyan pag-establish ba? Yung pag ganyan pag-set up, 'di ba? Ano yung makakaramdam yan sila? Basta alam mo, talagang kailangan mo lang talaga sabihin. Mahirap gawin pero wala Wala talaga tayong choice dito. Lalaki pala yung problema kapag hindi natin sinasabi yung katotohanan. Correct. Maging honest ka sa situation. Oo. Sa nararamdaman mo, sa tunay na nangyari. Correct ka. Again, hindi ka husgahan ng pamilya mo. Alam mo itong nangyari sa iyo, Vanna, napakalaki ng lesson na iniiwan sa iyo nito. Diba? That life is not all about sunshine. It's Correct. not all sunshine. Tama. Maraming bagyo, maraming tag-ulan, maraming baha na dadaan sa buhay mo. And you have to brace yourself for impact. Yes. Marami pa yan, diba? As you go along. Somewhere down the line, ang daming roadblocks, ang daming frustrations. Marami talaga ang yan. daming disappointment na ma-experience. Madadaanan mong lahat yan and you'll be proud of yourself at the end of your story. Masasabi mo na, kinaya ko pala. Yes. Diba? Hindi naman pala katapusan ng buhay. Kung bumagsak ako, edi mag-e-enroll ulit. Correct. Diba? Edi susubukan ulit. Ganun lang talaga yun You keep on trying. Oo. Don't stop. Bibilib ka sa sarili mo na, ay, ang galing, tumalino pala ako lalo. At ma-realize mo yung dahilan kung bakit nangyari ito. Eventually talaga, you will understand why this has to happen. Meron talagang may lesson meron lagi. talagang lesson. At alam mo, ang gusto ko ring i-pick up from your story, Van, is that talagang, di ba yung sinabi mo na you don't feel good about yourself, feeling mo, basta parang mababa, ano sabi niya, partner, parang mababa na yung tingin niya sa kanyang sarili. Lagi mong tatandaang, Van, na yung nag-feed ng information sa'yo na mababa ka, wala kang kwenta, hindi mo deserve, yung mga ganyan, kalaban yan. Diba? At wag tayo magpapatalo sa kalaban. Ano nga ba ang pinaka-role ng kalaban, diba? Tandaan natin, diba? Steal, kill, and destroy. Nakakatakot, diba? diba? So stealing, ninanakaw niya yung happiness mo, ninanakaw niya yung confidence mo, pinapatay niya kung ano man yung confidence na natitira mayroon sa'yo, at dinedestroy niya kung ano mang faith meron ka. So wag po tayong magpapatalo, Van. Kayanin natin na lagi nating tatandaan, hindi ako magpapatalo sa ways of the evil one, 'di ba? Na ito yung mga fini-feed niya, 'di ba? And lagi natin tatandaan, fear does not come from the Lord. Yung stress na yan na nafi-feed sa utak mo, 'di ba? Yung mga negativity na yan na nafi-feed sa utak mo, it does not come from the Lord. So kung di siya galing kay Lord, kanino siya galing? So hahayaan ba natin na matalo tayo niyan? Hindi, 'di ba? Totoo 'yun. At ikaw na mismo ang nagsabi, Van, 'di ba? You are an achiever. Yes. Diba? Ang dami mong naging ang dami mo nang napatunayan sa sarili mo.
mo. And part ng pagiging achiever ay yung maka-experience ng failure. Tama. So, yun pa lang dapat malinaw na sa isip mo, I am an achiever. And Correct. you can never be an achiever if you have not experienced failure. Tama. Diba? At para sa mga magulang, dapat alam nyo rin po na hahayaan po natin yung mga anak natin na mag-fail. Yun, Totoo 'di ba? yun eh. We should allow them to fail. We should To allow them cry. to cry, to experience pain kasi para pag wala na po tayo sa mundong ito, hindi po sila parang tatanga-tanga. Kasi masyado silang sheltered, masyado nga hindi nila kayang harapin ang mga struggles in life, ganon. Van, alam po namin hindi madali ang iyong pinagdadaanan. Very valid ang iyong nararamdaman. Pero go, laban lang, Laban Van! lang! Life must go on. Correct. And pray that the Lord gives you the strength to tell your parents. Yes. Thank you for sharing your story with us at maraming salamat sa mga kabisyo sa pagtutok ngayong araw na ito. This portion. Yan. So dapat talaga, Van, wag tayo magpapatalo sa binubulong ng demonyo kasi ganun yun eh. Nakakatakot, no? Oo. Bulong ng demonyo. Bulong, hindi totoo talaga. Oo. Yung pag-disturb ka. Partner, parang pag Tagalog, parang, di ba kanina sinabi ko naman yun, partner, it comes from the enemy, pero parang di ka natakot. Pero nung sinabi kong bulong English yan ng, correct, pag English parang light lang, pero pag tinagalog mo talaga, ang bigat, di ba? Bulong ng demonyo. Di ba? Hindi kasi totoo yan eh. Naniniwala talaga ako that it's all a spiritual warfare na tinatawag na binubulungan ka sinasabihan ka na, oo, tama, mali ka, mababa dapat yung pagtingin mo sa sarili mo, hindi ka dapat matuwa, yung mga ganyan. Pero then again, naiintindihan namin natin lahat yan kasi tao lang tayo eh. Hindi naman tayo Diyos na madali nating tatalikuran yung mga ganyan mga klaseng pagbubulong. Pero ang pwede nating gawin, katulad nga ng sinabi ko, partner, put on the full armor of God. Eksakto yun eh. Sakto, nabasa ko yung kanina eh. Put on the full armor of God. So, ibig sabihin, talagang imaginein mo, Van, na meron kang suot na shield. 'Di ba? At yung shield na yan galing sa Diyos. At yung itong shield na to, habang suot ko ito, kung ano man ang bulong ng enemy, 'di ba? Talagang tatapikin ko lang ng shield kong made of real gold. 'Di ba? Totoo Na yun. 18K. 'Di ba? Kailangan may karat. Correct. Kailangan may karat. Hindi pwedeng 14 lang. Oo. Japan gold. Pwede ding may diamonds. gold, Hong Kong pwede. setting. Pwede. Basta real gold. Diba? Ganun, Van. Ano to eh. Yung failure... Yung failure and rejection, frustration, talagang hindi mawawala yan, Van. Napakaganda nung sorry do sa statement, pero maganda yung gantong klase ng experience ng isang tao. Diba? Mindset. Yes. Ah, At this oo. moment, at this very particular point in time, syempre hindi maganda. Tama. Pero kami looking outside the box, maganda yung ganitong klase ng experience kasi ang dami mong mapaprocess dito. Tinuturuan ka nito ng acceptance. Kailangan Correct. matanggap mo na ganito talaga yung buhay. May failure, hindi laging win-win. Hindi laging nananalo. Kailangan may talo din minsan. Meron. Kasi tuturuan ka niyan. So kailangan, yun, first is acceptance. Di ba? Dapat tanggapin mo na lang. Hindi bumagsak